So ayun na mga boss, no, sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle, ilalagay ko sa screen nyo para at least meron tayong reference kapag kumuha tayo ng cash at hulugan. So sa tingin nyo, sulit nga bang bumili ng ganitong Euromotor EZ125i? Comment nyo naman yan, at para doon sa lahat ng mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to. Ayos na ayos yan. So yun ang mga best, no, sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle, ilalagay ko sa screen nyo para at least meron tayong reference kapag kumuha tayo ng cash at hulugan. So sa tingin nyo, sulit nga bang bumili nitong Skygo Blink 150 EFI ngayong 2026? Ano nga ba ang mas sulit para sa inyo? Comment nyo naman yan, at para dun sa lahat ng mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyong i-share dyan sa comment section ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to. Ayos na ayos yan. So yun nga mga best, no, sa lahat ng mga nagtatanong ng update para dito sa may Skygo Blink 150 EFI. So meron silang update ngayon, bagsak presyo sila. Okay, sabihin na natin bumaba yung presyo nito compare sa last time na in-announce ko to. Medyo matagal na rin naman yung huling vlog natin neto. Pero ayan nga, ang update natin dito ay new price update. Okay, so sa kanyang down payment and then sa kanyang cash is talagang bumaba. Sobrang laki ng binaba nila. At syempre malaking tulong yon lalo na ngayon dahil nga medyo mataas nga yung ating fuel. Okay, dahil nga doon sa pagtaas na yon talagang affected yung mga nagtitinda or mga nagbebenta ng motorcycle, dahil nga yung iba halos gusto nila ng e-bike or e-trike or mga e-vehicle ngayon. Okay, nagsisusulputan sila at yun talaga yung mabenta. So syempre gagawa ng paraan yung mga motorcycle industry na magbaba talaga ng presyo, and yung quality is nandun pa din. So ayan, pagdating kay Skygo, yung quality nandun pa din. Alam nyo naman na matagal na si Skygo pagdating sa mga motorcycle industry, okay, sa motorcycle units na mga nilalabas nila. Pero katulad na ito, ang kamukha na ito ay yung Honda Beat na alam naman natin talaga na doon talaga inspire itong Blink 150 EFI. Okay, so ayun, tama, nagtatanong sulit nga bang bumili nito and abot ba ng 5 to na kagaya ko. Ayan, ito yung update natin. Sobrang tingkayad. Ang di ko lang masyadong nagustuhan dito, yung upuan, sobrang tigas ng upuan. Ayan. Pero sa long ride, goods yung ganito na matigas yung upuan kasi matagal bago sumakit yung puwet natin dito pagdating sa long ride. Pero yun na nga, ganito yung itsura natin. Okay, tingkayad tayo. 5'2" yung ating height. So yun na nga mga best, no. Ayan, sa mga nagtatanong kung ano yung update para dito sa may EZ125i, ito, gaya nga ng sabi ko last time sa may makina Moto Tiangge, mga bago silang nilabas na kulay. Ito, kulay white, no? Iba yung pagka-white na ito. Kung titingnan nyo sa personal, ibang-iba yung itsura o yung finish nung kanyang colorway. Ayan, so combination ng white and black na matte finish. Yung kanyang white is glossy, tapos pakita ko na lang din, or nakita nyo naman na sa walk around na ito kung ano ba yung kabuuan nito. So ngayon, tingnan natin kung abot ba ng 5 to na kagaya ko. Ito, i-recommend ko to sa inyo bilang beginner. Kung naghahanap kayo ng mga motorcycle na pasok sa height nyo, then sa riding position or riding skills nyo, eto, pwede to 125, pero panalo yung specs, panalo yung kanyang looks, and then panalo din yung price. So upuan natin para at least dun sa lahat ng mga naghahanap ng ganitong motorcycle. Okay, kung naghahanap ka ng mga 125cc, di ba, mga ganitong motorcycle, baka pwede ito na yon. Ito yung nahanap mong motor. Ayan. So ganito yung itsura natin kapag nakaupo. So abot na abot naman natin to. Magaan yung motor. Okay, so sa mga nagtatanong ano yung full specs na to, nandyan sa gilid ng screen nyo, nakita nyo naman na. Pero ayan, tignan nyo naman, napakagaan ng motor. Tapos meron tong kickstart, kung gusto nyo ng kickstart. And then may gulay board na rin tayo rito para sa mga pinamili natin. Yung panel gauge natin dito is naka digital naman na. And then okay, 5 yung ating height. Ayan, tapos
sobrang tingkayad, pero manageable naman dahil nga magaan yung motor. Yung kanyang shock, okay, rate natin mga 6/10. And turning radius, malawak din, may space pa yan. Okay. And then sa legroom natin, yung legroom may space pa tayo rito. Okay. So may gulay board din tayo rito, malaki din yung gulay board, may utility hook, may USB charging port na rin tayo rito. Okay. And then sa kanyang disusi or disusi pa rin naman ang isang to. And then yung ating panel is digital na rin. So ayan, maliit sa paningin nyo pero 150cc po ito. Talagang may ibubuga din pagdating sa engine. And then maganda rin yung specs, yung looks maganda rin, and then yung colorway maganda rin. Okay, overall sulit ang isang to. Okay, pero kung hindi nyo trip, nasa sa inyo na yun. Okay, pero pagdating sa tibay si Skygo, meron naman na napatunayan dito sa motorcycle industry. So hindi ko na lang din kayo, hindi naman ako sa bias no pagdating sa Skygo, okay, pero nagustuhan ko rin yung design talaga, and then yung specification ng isang to. So yung iba kasi na mga motorcycle is ibang-iba pa rin, no? Lalo na to, fully LED na rin yung kanyang mga ilaw. Halos lahat ng ilaw na to is naka-LED. So yun, sana nakatulong tong video na to sa mga naghahanap ng update para dito. So sana natuwa kayo sa pagbabago ng presyo ng Blink 150 EFI. Okay? So yun ang ating update para dito. Sana nagustuhan nyo, and comment nyo naman yan sa baba, ano ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle to, para at least dun sa mga gustong bumili nito is meron silang idea. So shock, uy, malambot yung shock. Rate natin siya ng mga 7/10. Okay, so nagustuhan ko din dito yung kanyang emblem, yung 125 dito, 125i kulay gold. Yung kanyang mags is kulay gold na rin, harap at likod. And then yung emblem niya dito na Easy 125i kulay gold na din, diba? So yung upuan, nasa gitna siya, may lambot at tigas akong nararamdaman, pero goods to para sa mga long ride. Okay, so sa turning radius niya, meron pa tayo space. Sa legroom, regular ano natin dito, meron pa tayong space dito. Okay, kagandahan din dito, meron tayong USB charging port. So yun, naka FI na rin to, kaya kung naghahanap ka ng tipid na motorcycle na 125, maporma, tsaka alam nyo naman na hindi magastos sa gas, eto na yon. Okay, so sana nakatulong tong video na to sa lahat ng mga naghahanap ng ganitong motorcycle updates. Available po dito sa may Mitsubishi San Rafael branch, puntahan nyo na lang, or any Mitsubishi branch dyan sa lugar nyo. Okay, so sana nakatulong tong video na to, and then share nyo yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to, dahil ang dami ko nakikitang gumagamit nito dito sa amin. Okay? So yun, sana nakatulong tong video na to, and then sa mga gustong bumili, puntahan nyo na lang or kontakin nyo na lang si Mitsubishi. Nice. Let's go! Gigising ng maaga kahit kulang sa tulog. Pangarap sa isip, hindi pwedeng matulog. Kahit anong hirap, tuloy lang ang galaw. Pawis sa noo, tagumpay ang tanaw. Walang shortcut sa buhay na gusto mong abutin. Kada hakbang mo, sarili mong buuin. Kahit ilang beses ka pang madapa, bangon ulit, laban ulit, wala nang atras pa. Kahit mabagal, basta tuloy-tuloy. Hindi ka titigil kahit pagod na ang tuhod. Sa bawat araw may konting usad, hanggang pangarap mo maging totoo na lahat. Sipag lang, walang iwanan. Araw-araw laban, hanggang makamtan. Sipag lang kahit mahirapan. Balang araw ikaw din ang angatan. Hindi ka man sikat, hindi ka man kilala. Pagdating ng araw, ikaw din ang bida. Sa bawat grind mo, may kapalit na ginto. Hindi man ngayon, darating din to. Mga basher sa gilid, hayaan mo lang. Focus ka sa goal mo, sipag ang puhunan. Hindi ka matitinag sa kahit anong laban, dahil alam mo sa sarili mo, ikaw ang may dahilan. Walang imposible sa taong presigido. Kahit gaano kahirap kakayanin mo. Sa bawat patak ng pawis at sakripisyo, yan ang puhunan mo para sa progreso. Sipag